Are we already there? Pag sinabi mong are we already there, dalawa pong tanong yan. Ang isang tanong, nasa tribulation na raw ba tayo? Pangalawa, pag sinabing are we already there, parang tinatanong kung nagsimula na ba yung end times. Well, ang sagot ko po dyan, yung sa pangalawa. Nagsimula na po ang end times. Actually, nagsimula na pong gumalaw ang orasan ng Diyos noong 1948. Alam ninyo, bago dumating ang 1948, May 1948 kasi ang mga Hudyo ay nakabalik sa kanilang lupang pangako, no? At bago po dumating ang 1948, it seems so impossible na makabalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Nagkalat po sila sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi po binibigyan ng pansin ang mga prophecy during that time, sapagkat ang binibigyan pansin po noong mga panahon na yon ay ang mga ibang doktrina, mahalagang mga doctrine, essential doctrines, pero yung tungkol sa eschatology hindi masyadong pinagtotoonan dahil it seems so far. Parang imposibleng makabalik ang mga Hudyo sa kanilang lupang sinilangan, no? Pero nung dumating po ang 1948, nagsimula na po dyan ang orasan ng Diyos at nagsimula na rin po ang pagkagiliw o pagkahilig ng mga Kristiyano sa prophecy, which is good, no? Dahil talaga naman pong gumalaw na po ang orasan ng Diyos noong 1948. At ito pong 1948 na ito, nagsimula na po rito yung iba't ibang mga prophecy na ibinigay ng Diyos, no? Na mababasa po natin sa Book of Revelation. Kabi-kabila na po yung digmaan, dinidigma po ang Israel simula nung sila makabalik. At ang kanilang pinakakalaban nga po ay ang Iran na dating Persia, no? Hindi po tumigil ang gulo simula noong 1948. So marami pong nanghula noong 1948, nagsimula na po, sabi nila nung nagsimula ng 1948, ang isang generation kasi po, tumatagal po ang isang generation 80 to 100 years para matawag kang isang generation. At may sinabi po si Jesus, ito po, makinig pong mabuti, sabi ni Jesus, hindi matatapos ang generation na to at matutupad lahat ng ito. Yung po ang panghawakan natin. Hindi matatapos ang henerasyon ito that makikita ninyo ang kaganapan o fulfillment ng lahat ng ito. So, kung 1948 nagsimula ang time clock, no? At magiging 80 years yan, ilang taon? Anong taon? What year para maging 80 years ang 1948? Well, ang sagot ko po sa inyo is 2028. So ngayon po, eksakto 78 years ago nang makabalik ang mga Israelites sa kanilang lupaing pangako, no? Kaya po ang nangyari, sabi nila, talagang itong generation na po natin ang kahihinatnan ng lahat. Makikita natin ang katuparan ng lahat. Makikita ng mundo ang katuparan ng lahat. Pero ito po yan. Pag sinabi kasi nating prophecy, nakaandar tayo dito sa tinatawag na second coming. Yun ang tinitignan natin kasi yan po ang binigyan ni Jesus ng signs, second coming. Hindi siya nagbigay ng senyales sa rapture. Dahil ang rapture po ay hindi po prophecy. Ang rapture po ay isang revelation. Ini-reveal kay Pablo, no? At ito po ay mangyayari anytime soon. Isipin niyo po ito, kung malapit na po kung malapit na po ang 80th year ng 1948, which is 2028, 2 years away from now, malapit na second coming. Di po ba? Ibig sabihin, may mangyayari bago sumapit ang 80th year or something na isang generation. At naniniwala po ako, the next big thing, makinig po mabuti, the next big event ay ang the rapture of the church. Kaya nga po, pag dumating na po ang rapture of the church, tuloy-tuloy na po yan. Yung programa ng Diyos na nakalatag, tuloy-tuloy na po yan. Magaganap lahat, no? Magsisimula po yan dito po sa timeline. Sapagkat kapag ka nag-rapture na po, yan yung umpisa ng timeline, lalabas na po yung Antikristo, yung halimaw, no? At siya po ay mag-o-offer ng peace, pekeng kapayapaan, no? Sa mundo. No? At yayakapin siya ng mundo sapagkat ang mga tao during that time nasa turmoil, nasa tinatawag na pagkalito, sobrang bagsak ang kanilang mga moral. Then
sino mang lalabas o lilitaw sa eksena na magbibigay ng pangako ng kapayapaan ay tatanggapin po nila. And that is the exact time lilitaw ang Antikristo. Tuloy-tuloy na po yan. Kaya kung na-meet ninyo ang Antikristo, you will never ever to meet Jesus Christ. Sapagkat iba ang na-meet mo, no? Kaya kung believer ka nga ni Kristo, you are expecting to meet Him. You are not expecting to meet the Antichrist. Kasi ito po stand ko po talaga ito. At nung mentor ko dati, no? Yung magaling yung mentor ko about eschatology, dating pastor namin siya. Sabi niya, ang stand ko kasi kanya ay yung Antichrist ay hindi na makikilala ng church sapagkat nadagit na yung church. Hindi, may nagtanong, maski pahapyaw man lang, wala tayong idea kung sino siya. May nagtanong, matalino rin. No. Biglang magra-rise sa scene yung Antikristo. Bigla siya magiging popular. At yung popularity niya, talagang sobra. No? Daig pa ang celebrity. Pag sama-samahin mo man yung popularidad ng Beatles, Elvis Presley, Taylor Swift, sino ba yung mga sikat na artista o celebrity, Marilyn Monroe, Madonna, mga ganyan. Pag sama-samahin mo yung kasikatan nila, niwala po sa 1% ng kasikatan ng Antikristo. Sapagkat yung Antikristo po, isipin niyo po ito, paano niya mapapasunod ang buong mundo? Sapagkat nakalagay po sa aklat ng Thessalonians, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Si Satanas po talaga, ever since, gusto po niya masamba siya. At pagkakataon na po niya ito sa kanyang puppet. Puppet lang niya yung Antikristo kung tutusin. Maniwala po kayo. Yung Antichrist, tinatawag na beast. Dalawa bali ang beast, huwag kayo malilito. Merong beast coming from the sea and merong beast coming from the land. Okay, the beast coming from the sea is the Antichrist and the beast coming from the land is the false prophet. And I believe both of them, merong dugong Hudyo. May Jewish blood. Hindi tatanggapin ng mga Hudyo bilang kanilang Messiah ang isang hentil. Amen po ba ako? Ayan. Kaya ang mangyayari po ganon. Then, pag dumating na po yung dalawang ito, puppet ni Satanas, no? Itong dalawang ito. Si Satanas po tinatawag na dragon. Na yung pagsambang iuukol ng tao dun sa beast. No, siyempre parang Trinity. Kung meron tayong Trinity, merong unholy Trinity. No? Yung Trinity, alam naman natin, consists of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Yung unholy Trinity, it consists of the dragon, which is Satan, the beast, which is the Antichrist, and the third beast. And the second beast, kakusana, yun yung false prophet. Gumagawa rin sila. Tingnan nyo ang gawa ng Trinity, ganito ang gawa ng Holy Trinity. Ang Diyos, ang Diyos ang nagdidirect ng mga maliligtas sa pangalan ni Jesucristo na namatay sa atin sa cross at ang nagtatatakbo ay ang banal na Espiritu. Ganon sa Holy Trinity yan. Pero sa Unholy Trinity, ang beast, ang beast ang gumagawa, ang dragon ang gumagawa. Okay, ang dragon ang gumagawa behind the scene, no? Siya nang lilin lang ganun. Gamit niya ang beast, yung Antikristo. At gamit pa yung isang beast. Yan ang nagdidirekta o nagtuturo sa mga tao na sambahin yung halimaw. Kaya nga po darating ang panahon pag wala kang mark ng the beast, hindi ka makakapagbenta, okay? Hindi ka makakabili. Pupunta ka sa grocery store, haharangin ka. Hindi ka pwedeng bumili kasi wala kang marka. 666, ano nga po ba ito? Sabi, itatatak ito sa noo at sa kamay. Hanggang doon lang po binabanggit ng Bible. Kaya, we cannot go beyond what is written, no? So, yun lang po ang gusto ko pong sabihin sa umagang ito. At we are very close sa panahon na yan dahil nakikita ko po talaga nagsimula na po ang prophetic time. Umikot na po siya noong 1948. The start of something big, the start of something new. Yan, hinihintay na lang po natin. Kristiyano po tayo. We are waiting for Him to get us here. Nakakasawa na po ba sa mundo? Sawang-sawa na po talaga. Kung ikaw ay believer, talagang kasasawaan mo ng mundong ito and you want to be with the Lord Jesus Christ. To be with Him forever and ever. Subscribe here. God bless. Mga good vibes. Thank you.